Ating pinag-uusapan ay ang patungkol sa pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Andiyan ba kayo? At sabi ko, Lord, malapit ka na talagang dumating. Ang mga tema ng pag-uusap ay tungkol kay Holy Spirit. Holy Spirit topic, almost 2 months. Ngayon naman ang topic ay tungkol sa paglakad sa matuwid na landas ng kabanalan. Why? Hindi naman natin alam na magkakaroon ng sunod-sunod na lingdol. Hindi natin alam na magkakaroon ng mga trahedya na gayaan na tayong parang kinakausap ni Lord na magtinuna. Tama ba? Kinakausap ng Panginoon na, anak, malapit na akong dumating. Magpakatotoo na ang iyong pananampalataya. Maging totoo na ang iyong relasyon sa akin. Maging totoo na ang iyong pagsamba. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay hindi dadalawin ng lindol. Amen. Amen, Lord. Kaya, pinalala sa akin ng Panginoon ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. Na nung magpasalamat ang Panginoong Jesus, ito po'y part ng walking in holy life. Walking in holy life. Ang isang magandang karakter ng taong lumalakad sa kabanalan ay may pusong mapagpasalamat. Nung magpasalamat ang Panginoong Jesus nung siya'y nasa lupa, ang hawak niya ay 5 isda at 7 tinapay. Pero ang pakakainin ay pagkakarami 5,000 lalaki at higit pa. Pero ang hawak niya ay 5 isda. Ang hawak niya ay 7 tinapay at 5 isda. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya'y nagpasalamat. At dahil siya'y nagpasalamat, na-unlock. Nagkaroon ng great multiplication. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang konting hawak mo ay imumultiply ni Lord. Kapag ikaw ay natutong patuloy na maging mapagpasalamat sa anumang sitwasyon. Hindi maganda ang sitwasyon noon dahil ang daming pakakainin pero 5 ang isda at 7 ang tinapay na hawak ng Panginoong Jesus. Padalawang example. Si Paul and Silas ay ikinulong. Dahil sila ay gumawa ng himala na pinalaya yung salamangkero, yung manghuhula. Pinalaya ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng buhay ni Pablo at ni Silas. At itong nawala ng negosyo ay na may hawak doon sa manghuhula ay nagalit. Ikinulong si Pablo at Silas. Magandang iginawa ni Pablo at Silas. Ginawa ng himala, pinalaya sa maling gawain. Ang ginawa naman nung amo, nung bata, ikinulong si Pablo at Silas dahil mawawalan daw sila ng pera. At doon sa kulungan, habang nakatanikala, nakakadena ang mga selda, nakakatanikala ang paa at kamay. Wala namang kasalanan si Pablo at Silas. Ang ginawa nila ay nagpuri at nagpasalamat sa Lord. At dahil doon, nakalag ang mga tanikala ng selda, nakalag ang tanikala ng kamay. Dahil sa pagpupuri at pagpapasalamat, may himalang nagaganap. Ito'y karakter ng mga namumuhay ng matuwid. At ang blessing doon, nakakalaya ang mga nakatanikala sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. Nakatanikala sa bisyo ay makakalaya kapag tayo'y patuloy na nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ito'y karakter na dapat ay nabubuo sa ating mga buhay sa anumang kalagayan. Kung ano man ang hindi magandang nararanasan mo, marahil yan ay dulot ng iyong kapwa. Marahil ay dulot ng iyong ginawa. Pero huwag kang mag-alala, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos at kaya kanyang ialis sa sitwasyong hindi maganda. Buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. At siya ay hindi lang nanonood,
siya'y gumagawa at naghanda ng solusyon sa iyong problema. Kaya tayo lagi magpasalamat sa Panginoon. Yan ay isang paraan upang tayo ay masabing lumalakad sa kabanalan, lumalakad ng matuwid, ang tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon. Ito po ay more than 1 month na nating pinag-uusapan ang patungkol. Pwedeng itaas. Natama sa paa. Saan kaya nanggagaling ang natama sa paa ko? Hindi naman dyan. Taas na lang natin, ha? More than 1 month na po ang ating pinag-uusapan tungkol sa paglakad ng matuwid. Especially ngayon, seryosohin na po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Seryosohin natin ang ating faith, ang ating love sa Diyos at sa kapwa. At dito po nung October 10 ay may binigay ang Panginoon sa devotion. Pinadala ko po yan sa inyo. At yun po ang aking introduction sa ating pagpapatuloy. Ating pong topic ay the benefits of living a holy life. Benefits of living a holy life, part 3. May iba't ibang benepisyo. At dun po sa devotion natin, as my introduction, the power of God's love from Apostle Paul. Ito po'y connected sa pamumuhay ng matuwid. October 10, part ng ating devotion, power of God's love from Apostle Paul. May kapangyarihan ng pag-ibig. Ito'y dito ko lang kinuha, pero ito may malawak. Pero ito lang po ang ating introduction. 1 Thessalonians 3:12, yan po yung ipinasa ko sa inyo sa devotion. Naway bigyan kayo, panalangin ni Pablo, naway bigyan kayo ng Panginoon ng higit pang pag-ibig para sa bawat isa. Pag sinabing bawat isa, kahit yung gumawa sa iyo ng hindi maganda, humingi tayo ng pag-ibig sa Diyos para sa kanila. Magdeklara ka ng pagpapala. At kapag hindi nararapat sa kanila yung iyong sinabing blessing, sa iyo ang balik. Gets niya? Continue to expect blessing with all your heart. Genuine love sa umaaway sa iyo. Genuine love sa nang iwan sa iyo. Genuine love sa mga gumawa ng hindi maganda sa iyo. Sabi rito sa lahat. Humingi lang tayo sa Panginoon ng pag-ibig. Sapagkat yung iyong sinabing pagpapala sa kanila, sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo, pag nagsalita ka ng maganda, nagsalita ka ng blessing, at hindi naman nararapat para sa kanila, sa iyo ang balik. Double for your trouble. Kayang gawin niya ng Panginoon, nakalagay yan sa Biblia. Sino mang nanakit sa iyo, sino mang gumawa ng hindi maganda sa iyo, ginagawan mo ng mabuti ang isinukli hindi maganda, speak blessing. That is love. That is genuine love. Always declare, Lord bless them. Lord protect them. Sapagkat ang sabi nito ni Apostle Paul, panalangin niya, bigyan tayo ng pag-ibig para sa bawat isa at sa lahat ng tao. Gaya na nag-uumapaw na pag-ibig namin para sa inyo. Ang kausap niya rito ay mga taga-Thessalonians. Ganon katindi si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay dating kalaban ng Biblia. Kalaban ng mga evangelista. Pero naengkwentro niya si Jesus Christ. At doon siya nabago. At ito ang kanyang panalangin. Ano daw? Anong ang benepisyo mula sa kanyang sinabi sa verse 12, sabi niya sa verse 13, sa ganitong, basahin po natin, sa ganitong paraan,
magiging malakas ang loob nyo. Ang isa po palang tao na puno ng pag-ibig ay malakas ang loob na gumawa ng tama. Malakas ang loob to proclaim Christ. Malakas ang loob na ipaglaban kung ano ang sinasabi ng Biblia. Pero ang isang taong kulang ang pag-ibig na galing sa Diyos, mahina ang loob. Nagtatagumpay ang taong puno ng pag-ibig. Say hallelujah. Ang sekreto para ikaw ay magtagumpay, araw-araw magpapuspos ka ng pag-ibig mula sa Panginoon. Magtatagumpay ka sa sino mang nananakit sa iyo. Magtatagumpay ka sa sino mang umaaway sa iyo. Magtatagumpay ka sa anumang pagsubok kung ikaw ay puspos ng pag-ibig mula sa Panginoon. Say hallelujah! Nasaan ang kamay ng mga magtatagumpay at binubuhusan ngayon ng matinding pag-ibig, overflowing love? I decree and pray to everyone, love, 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 overflowing love. Sabi nyo, amen, amen, amen. Say amen. Sabi po dito, ganitong paraan, magiging malakas ang loob nyo at magiging banal at walang kapintasan ng inyong buhay sa harapan ng Diyos sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga pinili niya. May nakalagay na? Amen. Panalangin yan eh. Deklarasyon po yan. Ang deklarasyon pag kayo po'y nakarinig, mga nasa online at narito, pag kayo'y nakarinig ng panalangin at deklarasyon, sample, may nakalagay sa huling, amen. Ang amen po ay pagsang-ayon. Sabi ko po, kayo ay pagpapalain higit pa sa inyong inaasahan. Ang buhay ng bawat isa ay pabuti at paganda at pasaya, palapit ng palapit at pabago ng pabago. At pagdating ng Panginoong Jesucristo, ikaw, ako, tayong lahat ay kasama sa rapture of the church. Say amen. Sample. Anong nasa huli? Ano pong nasa huli? Panalangin po yan ni Paul. At sa panalangin niya, ang ibig sabihin po ng amen, sa sinasabi ni Paul, tayo'y sumasang-ayon. Ang buhay mo'y sa paganda. Bawat pamilya ay maboborn again dahil tayo nananalig sa Panginoon. Nasusulat, Acts 16:31, manampalataya, ikaw at ang iyong sabay maliligtas. Ikaw ay papasa sa lahat ng pagsubok sa buhay dahil kasama natin ang makapangyarihan at mapagtagumpay na Diyos. Say amen, amen, amen. Higit pa sa iyong hinihingi, higit pa sa iyong inaasahan, ay kayang gawin ng Panginoong Diyos. Walang tatambay na sakit sa bawat tahanan at bawat pamilya. Ikaw, ako, tayo ay pupuspusin ng kagalakan habang tayo nagagalak na ginagawa ang kalooban ng Lord. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord will be your strength. Habang ikaw'y nagagalak na sumunod sa Panginoon, lalakas ka, lalakas ka, lalakas ka, lalakas ka. Lalakas ka, lalakas ka. Ang lakas natin matutulad sa lakas ng pakpak ng agila. Kulang man ng tulog. Malakas tayo dahil ginagawa natin ang nakalulugod sa Panginoon. Say amen. Sino rito ang habang ginagawa ang gusto ng Panginoon, lumalakas ka at sumisigla? Natutuwa ka dahil ang Diyos ang iyong napapangiti. Habang ikay nagpapatawad, mahirap patawarin, pero pinapatawad mo. Ikaw ay nagagalak at lumalakas ka. Sino rito ang may lakas ng 10 lakas ng pakpak ng agila? Say hallelujah! Ako yun! I will soar high. I have eagle's wings. Amen! Walang tatambay na sakit karamdaman sa buhay ng bawat isa sapagkat sa latay ni Jesus, ikaw, tayo nagsigaling.
Kayong mga nasa online na may nararamdaman kaya hindi kayo naka-attend, sa latay ni Jesus, kayo'y gumaling. Sa latay ni Jesus, tayo gumaling. Isaiah 53:5, sa latay ni Jesus, ikaw, tayo ay gumaling. Walang tatambay na ubo, walang tatambay na trangkaso, walang tatambay na anumang lagnat o anumang sakit karamdaman. Ang lahat ay pinagaling sa latay ni Jesus, lahat ay pinagaling. Say hallelujah. Sa ganitong paraan, magiging malakas ang loob ninyo kapag tayo puspos ng pag-ibig. Magiging banal at walang kapintasan ng inyong buhay sa harapan ng Diyos sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus kasama ang mga pinili niya. Amen! Say hallelujah! Sino ang babalik muli? Ang Panginoong Hesus. Sino ang kasama sa pagharap sa Panginoon sa impapawid? Say hallelujah! Ako yun! Sabi mo sa iyong katabi, tayo yun! Babalik muli ang Panginoong Hesus sa alapaap upang kunin ang mga nananampalataya sa Kanya. Sino ang magkakasama sa asalubong sa impapawid? Tayo yun! Say hallelujah! Part ng review natin, ito po ay 1 month ng pinag-uusapan, the benefits, ang benepisyo ng paglakad sa matuwid na landas ng Panginoon. May pagpapala kang tatanggapin at tuloy-tuloy na tatanggapin habang ikaw ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Kapag alam mo na ang isang bagay na ginawa mo'y mali, sabihin mo agad, Lord, nagsisisi ako at ayaw ko nito. Habang sinasabi mong ayaw mo nang maulit, tinutulungan ka ng banal na Espiritu na ikaw ay mabago. Sabi ko, tinutulungan ka ng banal na Espiritu. Kaya anuman ang nakikita mong mali, tulungan mo ako, Lord. Ayaw ko nito. Tulungan mo akong mabago ang laman ng isip at puso. Gets niyo po? Ang number 1 benepisyo, lalo kang magiging malalim sa kaugnayan mo sa Panginoon. Deep ang iyong relasyon. Magkakaroon kayo ng deep intimacy, deep connection with God. Yan ang number 1 benefit. Lalo kang mapapalapit sa Panginoon. Number 2, ito na may na-discuss na po, nire-review ko lang. You will never be shaken. You will stand forever. Hindi ako may sabi. Kapag tayo namumuhay ng matuwid, ayaw nating masaktan ang damdamin ng Panginoon. Sa umaga pa lang, Lord, lead me, guide me, fill me with your love, fill me with your power. Sa umaga pa lang, kapag yan sinasabi mo na, magandang panalangin yan, hindi yan ipagkakait ng Lord sa'yo. Fill me with your love, fill me with your peace, guide me, lead me, take over, Lord. Kasi gusto mong mamuhay ng matuwid. Kaya sa umaga pa lang, hinihiling mo nang ikaw ay gabayan. Hinihiling mo na siya ang kumilos. I want you to know, people of God, sign, kanina naalala ko po, sinabi ko yon. Baka gusto rin ng Lord sabihin ko sa inyo mga nasa online. Ang isang senyales ng isang tao ay nabaptize ng Holy Spirit. Mula sa Acts chapter 2, Acts 10, Acts 19, tuturo ko na lang po yan sa ibang araw. Ang isang sign at iisang sign ng isang tao na bautismuhan ng banal na Espiritu Santo, siya nag-i-speak in tongues. Mababasa po natin yan sa Book of Acts chapter 2, Acts chapter 10, Acts chapter 19. Ituturo ko na lang po sa ibang linggo. Iisa lang po ang sign na ang tao'y napuspos ng Holy Spirit, nagsasalita ng ibang wika. Iba po ang nakalagay sa 1 Corinthians 14, the gift of tongues ay iba kaysa dun sa baptism fire of the Holy Spirit. Naalala ko nung ako'y ibaptize. 1987, 1986 ako nakakilala.
1987, umattend ako ng midweek, puno ng problema. Hiniling kong ako'y bautismuhan ng banal na Espiritu, ng apoy ng kapangyarihan niya. Makinig kayo. Bago-bago akong Kristiyano. Ako'y nag-speak in tongues. Regalo ay bukod kaysa doon sa ebidensya. The evidence na ikaw ay baptized in cloth with fire ay magsasalita ka ng ibang wika. At naranasan ko po yan for the glory of God. Midweek yon sa Eternal Garden. Focus ako sa Panginoon, binigay ko lahat ng problema at sabi ko, bautismuhan niyo ko, banal na Espiritu Santo. Tinugon ako. Lumabas sa akin, hindi Tagalog, hindi English, kundi lengguwahe ng banal na Espiritu Santo. Hanggang ako'y makauwi. Inuwi ako sa bulbok. Tutulog na ako. Hindi kami magkaintindihan. Lumalabas sa akin lengguwahe ni Holy Spirit. Yun po palang ibig sabihin na kapag ikaw ay binautismuhan ng banal na Espiritu Santo, ang ebidensya lalabas sa iyo ay salitang makalangit. Hindi English, hindi Tagalog, kundi heavenly language. Kapatid, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Si Lord ay hindi nagtatangi. Kaya rin niyang gawin sa iyo. Kung wala ka pang ebidensya na ikaw ay bautismado sa banal na Espiritu Santo, ang iisa-isang ebidensya ay nagsasalita ng ibang wika. Kaya mo yung gawin in your quiet time with God. Baptize me. Lord Jesus, baptize me. Hindi kasi natin topic yan, kaya naisingit ko lang sa ibang pagkakataon. Pero kaya mo yung gawin. Spend time with Him. Sa Kanya lang. Babautismohan ka. And from there, nabago, ang daming nabago sa ugali ko. Not because of me, but because of the Holy Spirit working in me. Nawala ng interest ko sa negosyo unti-unti because of my calling. Hindi ako yun. Si Holy Spirit lahat. Nagagawa kong iwan ng tindahan, pupunta sa kulungan para maghayag. Si Holy Spirit yun, mula nang ako'y bautismuhan with fire. Iniiwan ko ang negosyo. Kahit nahabulin ng aso, habulin ng taga habang nag-evangelize, malakas ang loob. Hindi ako yon. Si Holy Spirit na nagbautismo sa akin. Palakpakan natin si Holy Spirit. Nagkaroon ng simula ng pagbabago, napalta ng aking pagnanasa, ang maling pagnanasa, inalis ng Panginoon at pinaltan niya ng tamang pagnanasa. Gusto mong maranasan yan? Hingin mo yan. Siguro isang topic natin yan. Akin lang isiningit sa pamumuhay ng matuwid. Iba ang gifts, iba ang baptism, fire with the Holy Spirit. Yan po ay mahalaga para tuloy-tuloy ang pagbabago. You need to experience. And one sign na ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, you will speak the language of the Holy Spirit. Nahihingi po yan. Basta focus ka lang. At ang isang nananahan ang pag-ibig ng Panginoon at namumuhay ng matuwid, ang number one benepisyo, lalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Sino rito ang gustong lumalim ang relasyon? Mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Padalawa, benepisyo, benefit, you will never be shaken. Hindi ka matitinag sa anumang bagyo ng pagsubok. Sino may gusto noon? Kasama mo ang Diyos. Ang kasama nating makapangyarihan Diyos, buhay na Diyos, na humawi ng karagatan, naging pader ang tubig, nakalampas ang mga Israelita. Yan ang Diyos. Basahin natin, never be shaken.
You will stand forever habang ikay namumuhay araw-araw na inaalis mo ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. You will never, never be shaken. Sabi mo, I will never be shaken. Kanta yun ni Bishop eh. The solid rock I stand. Di ba? Kanta yun ni Bishop. Basahin po natin Psalms 15. Ito ang mga namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, hindi matitinag. Panginoon, sino maaaring tumira sa iyong templo? Tulungan niyo po ako magbasa. Sorry. Sino ang karapat-dapat na tumira sa iyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon. Sa ibang translation ay Yahweh. Yahweh ang Panginoon. Ang taong namumuhay ng tama. Say hallelujah. Walang kapintasan. At taos-pusong nagsasabi ng katotohanan. Hello? Ibig sabihin, sino ang gustong makasama ni Lord sa langit? Sino raw? Ang sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng taas ang kamay na mula sa araw na ito, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu Santo, mamumuhay tayo ng tama at tayo kasamang palangit. Palakpakan kami sa Panginoon. Tataas ang kamay ha kung sino ang may nais. Mumuhay ng tama, walang kapintasan at taos-pusong nagsasabi ng katotohanan. Hindi natin kayang maging walang kapintasan. Pero si Holy Spirit ang kumikilos sa puso mo at isip mo araw-araw. Sino ang nagsasabing binabago tayo ni Lord araw-araw dahil si Holy Spirit ay nasa atin? Say hallelujah! Sino ang gustong makasama ng Panginoon sa langit na kanyang kaharian? Taong namumuhay ng matuwid. Hindi natin kaya, people of God. Hindi natin kaya nga nariyan si Holy Spirit. And the Bible says, I can do all things through Christ who is strengthening us. Walang magmamalaki na kaya ka papasok ng langit dahil sa iyong mabuting gawa. Ang ipagmamalaki natin ay si Kristo. Ang ipagmamalaki natin si Hesus Kristong banal, ang banal na Espiritong kumikilos para tayong mabago. Say hallelujah! Hindi natin, people of God, di natin kayang gawin ang gusto ng Panginoon without the Holy Spirit. But because of the Holy Spirit in you, in me, araw-araw tayo nababago. Say hallelujah! Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taos-pusong nagsasabi ng katotohanan. Hindi naninirang puri. Sabihin mo, ako yun. Ay, sabihin mo, ako yun. Hindi naninirang puri. Hindi nagsasalita o gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Kahina, parang nahihiya pa sabi, maririnig ng katabi. Hindi naninirang puri. Mahina talaga. Sabay-sabay. Hindi naninirang puri. Hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama. Nag-isip pa yung iba. Ang ibig sabihin ng itinatakwil, hindi mo ginagaya yung kanilang ginagawang masama. Sino yon? Ngunit pinararangalan ng mga taong may takot sa Diyos. Nagpaparangal daw. Ibig sabihin, nagpapasalamat sa Panginoon dahil doon sa tao.
Halimbawa, si Brother Johnny, papasalamat, Lord, salamat sa buhay ni Brother Johnny na hindi namin nakikita siya nagtatabas doon, nagtatabas, salamat sa kanya. Napaparangalan ng Lord, yun ang ibig sabihin. Hello? Brother Johnny, hindi ko alam na yung pala, ibabakuran na. Dapat ating kinausap at ating ginawang parking. Pastor Russell, paalalahanan mo ko mamaya. Ating ngidingin na yan ay maging parking natin. Binakura na hindi ko alam. Yung pong naroroon. Sino ka may-ari noon, baka ka mag-anak kayo. Ano pa? Tinutupad ang kanyang pangako kahit na mahirap gawin. Ala, iisa ang nagsabi. Ulit. Pag ikaw yon, sabi mo, ako yon. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit mahirap gawin. Sabihin mo na lang, ako ngayon mula sa araw na ito. Ano daw ang mangyayari? Ito pa, number 5. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Kaunti na nagamin Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Sino yun? Kapag tayo gumagawa ng tama at kalugod-lugod kay Lord, anong reward? Ano na tayong reward? 3? Hindi, number 2. Anong number 2 reward? You will never be shaken. You will stand forever. Neng. Ay, di. Yung sinabi ko. You will never be shaken. Ano kang sabi sa verse 5? Ang taong gumagawa. Neng, pakita mo. Ang taong gumagawa, basa. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Alin yung gumagawa ng ganito? Namumuhay ng matuwid. Namumuhay ng kalugod-lugod sa Lord. Nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hindi makasarili. Anong number 3? Na benepisyo sa paglakad mo sa liwanag ni Kristo. Sa paglakad mo, nataglay mo ang Panginoong Yesus. Anong benepisyo? Answered prayer. Padalba ng Oten de Ronel. Scholar na yan. Kaya yan ito mama sa Rapole, nakapag-uwi na may nanalo sa Rapole. Ganyan talaga. Answered prayers, number 3. Kapag tayo namumuhay, na tayo nababago, nagpapabago, sumasang-ayon sa gusto ng Panginoon, ano ang number 3 benepisyo? Answered prayer. Bakit? Anong sabi sa awit? 34, 15, 17. Basa. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sino rito ng iyong panalangin, padating na ang katugunan? Basa uli. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Turuin yung sarili. Sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon, agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Say hallelujah, ang maliligtas sa panganib. Say hallelujah, ang lalakad sa matuwid. Humina na Ligtas sa panganib. Ang daing ng matuwid, agad dinirinig. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ito ang benepisyo number 3. Kapag tayo sa ating mga kagalit ay ating pinatawad at diniklarang pagpalain ka ni Lord, mabago ka. Huwag galit huwag galit. Totoo dapat. Kasi pag hindi ka rapat-dapat sa kanila, ikaw ang anak ng Diyos, sa iyo ang balik ng pagpapala. Kanino yun? Atin yun. Speak blessing. Maborn-again ka at nang ikaw ay tumino. Yun.
Number 4, spiritual strength. Lalakas ka. Nehemiah 8:10. Habang ginagawa mo ang kalugod-lugod sa Panginoon, kulang ang tulog, kulang ang pahinga, pero malakas ka. Sino nakakaranas ng ganon? Totoo yun. Lalo po mga nasa ibang bansa, trabaho maghapon, danas po yan ng anak ko trabaho, may aral pa, pero bago humarap sa kanyang panibagong pag-aaral, upgrade ng kanyang course, siya po ay may hawak pang youth, may hawak na life group, magla-life group, a-attend ng mga ganito, pero siya may online schooling. Pero malakas. Why? Mami, malakas ako kasi ang ginagawa ko ay kung anong gusto ni Lord, yun na nagpapalakas sa akin. Sabi mo, ang nagpapalakas sa akin, Panginoon, ay ang sundin ng kalooban mo. Ang nagpapalakas sa akin ay ang gawin ng kalugod-lugod sa iyo. Ang nagpapalakas sa akin ay pag pinapasaya kita. Sinasabi niya. Pag pinapasaya mo ang Lord, ang gagawin naman ni Lord, bubuhusan ka ng matinding lakas. The joy of the Lord is our strength. Yan po kasi kanta. The joy of the Lord is my strength. Kinakanta po namin kami noon, itinatawanan, binabato, pero yan ang kinakanta namin. Kaya kami kalalakas. Malakas ang loob mag-preach. Ngayon, di na kinakanta Lagi po yan namin dinideklara. Alam niyo yun, sino may alam ng kantang yun? Patingin nga ng kamay. O, kita mo? May kasunod pang version yan. The joy of the Lord is my strength. O, magkaibang version yun na. Yung isa ay, the joy of the Lord is my strength. Yung isa ay, the joy of the Lord is my strength. Kanina hindi ko matono yun, hindi naman ako sinamahan ng iba. Okay, anong number 4 na benepisyo pag tayo nalakad ng kalugod-lugod? Nagmamahal sa Diyos. Number 1, nagmamahal sa kapwa. Kahit inaatake ng masasamang salita, ikaw ay nakangiti pa rin. Praise the Lord, hallelujah. Sino yung gayam? Kakamti na nag-amen. So number 4, spiritual strength. Lalakas ka kapag ginagawa mong kalugod-lugod sa Lord. Lalakas ka. Ngayon, paalalahanan ko lang po tayo, ang bawat isa sa atin, ng 7 deadly sin. Sabihin mo, 7 deadly sin. Naituro ko na po sa inyo nung isang linggo ang 3, i-review ko lang. Ano yung 7 deadly sin? Sabihin mo sa iyong sarili, nakikinig ka pa? Ano number 1? Last. Yan last, ang pagmumuhay sa immoralidad. Galatians 5:6 na sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, hindi nyo mapagbibigyan ang pagdanasa ng laman. Kaya sa umaga pa lang, filled me Lord. May self-control. Filled me with self-control. Galatians 5:22, ideklara mo na yan. Okay? Ano pa ang number 2? Gluttony, katawkawan. Anong sabi ng Matthew 4:4? Sumagot si Jesus, sinasabi ng kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya, kung tayo kakain, moderate. Moderate lang. Piliin ang mga makakapagpalusog sa katawan. Number 2, sabihin mo, say no to gluttony, to your stomach. Turo ang stomach. I say no to gluttony. Healthy food ang tanggapin mo at ang hindi, flush out. Lahat ng hindi healthy na naririto, labas sa dumi at ihi. Sino nagsabing ang kanyang ihi ay mapanghi? Lahat. Ang kanyang pupo ay, anong tawag? Bad smell. Galing yan sa loob. Alam nyo gayon, mula sa mga kinaing bulok, nabulok.
People of God, I speak healthy body. Araw-araw, huwag kang papayag na hindi ka popops. Kumain ng mga fiber, rich in fiber. Pag hindi napapops, naiimbak din walang mabubulok. Pag kayo'y pumasok sa isang CR na sobrang baho, may bulok na lumabas. Sorry sa nakain. Why? Ito'y isang way ng pamumuhay ng matuwid. Alagaan, ito'y templo. 1 Corinthians 6:19, ang ating katawan, dalhin mo sa Tagalog at baka naroroon na alagaan ng katawan at ang maninira nito ay parurusahan. Ayan. Meron ka? Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan nyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Sino may sabi ang kanyang katawan ay kanya? Wala. Tinubos yung katawang yan. Pinananahanan ni Holy Spirit. Sino nakatahan dyan? Si Holy Spirit. Kaya lang, nariyan din si sarili. Nag-aagawan si sarili, si Holy Spirit, at saka yung mga ang kaaway, at saka sabi-sabi ng iba. Naglalaban kung sinong pakikinggan mo. Sinong gusto mong pakinggan? Si Holy Spirit, syempre. Minsan, malakas ang tinig ng sarili. Bakit? Puno ang puso ng tungkol kay sarili. Kaya pa bang punuin ng Panginoon ang puno na? Hello? Hindi na. Kaya mamaya, aawitin natin, more of you. Ano nga yun? We want you. More and more. Bago mo yan sabihin, tanggalin mo ang basura. Nakikinig kayo? Kasi hindi ka pupunuin kung puno ka na ng sarili mo. Puno ka ng gusto mo, puno ka ng gusto ng iba, puno ka tungkol sa sarili mo. Paano pang espasyo ng Lord? Wala. Sino rito, mamaya, bago umamit ng we want you, Lord, aalsin mo muna ang basura dyan. Ala ka, hinaga. Oh, what do you think? Anong ipapalit ni Lord? Di yung galing sa Kanya. Happy-happy lang. Sinong uuwing puno ni Lord? Pupunuin ni Lord. Sinong uuwing pupunuin ni Lord? Say hallelujah! Ako yun! Kaya, ngayon, may maaalala ka. Ikaw ba ay yung number 1, namumuhay sa immoralidad? Tanggalin mo na yan. Number 2, ikaw ba ay sobrang takaw? Sorry ha. Lahat ng sobra hindi maganda. Saan ka ba sobrang nagkikrave? Sobra ka bang nagkikrave sa alat? Laging may sapsawa ng sobrang alat. Saan ka nagkikrave? Sa tamis? Gusto mo lagi may ice cream na, meron pang chocolate, meron pang may coke pa. Katawan to, templo. Templo. Binili ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya alsin mo ang pagiging matakaw sa anumang bagay. Takaw ko lang naman manood ng TV. Yung mata mo. Spend time. Sabi ko sa inyo nung 1 linggo, kung kayo'y magmimerienda at hindi pa kayo nagbabasa ng kaunting part sa Biblia, paalalahanan mo ang sarili mo, kakain ka na naman. Ang sabi ng Panginoon, ng tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kakakain mo lang ng tanghalian, kakain ka ng merienda na hindi ka nagbabasa kahit man lang isang verse sa Biblia. O hindi mo man lang nabibigyan ng pansin ng devotion.
Sabi mo, ops, kape, tinapay, sandali. Ano ang padalang devotion ngayon ni Reb? O, di basahin mo muna. Tama, Ronel? Oo. Hindi tayo nabubuhay lang sa tinapay. Ano? Ano pang tatanggalin? Greed. Pagiging madamot. Anong weapon para malabanan pagkadamot? Maging mapagbigay. Tayo po ay may project. Pakita mo nga dyan. Yung inyong binibigay na 5 piso, 10 piso, 20 pesos, 100, 1,000. Ayan na ang nabuo. Biruin mo yun. Pinagsama-samang 5 pesos, 20 pesos, 100, 1,000, 20,000. Ayan na ang nabuo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong gagamit niyan? Tayo. Ay pag kinuha na tayo, pagka iniuwi ng mga matatanda ng edad, wag muna Lord, wag muna. Sino ang makikinabang kung hindi pa darating si Lord? Mga apo. Lilipat tayo dyan, naka-aircon. Wow. Kaya bumili kayo doon ng mga pinagbibiling mga parol. Meron po dyan, pupunta dyan eh. Yung mga, suminsay kayo doon, pumili kayo ng mabibili nyo kahit support po sa ating fundraising po iyon. May mga nagpapadala po galing ibang bansa. Katakawan, pagiging madamot, out. Sabihin natin, katakawan, out. Pagiging madamot, out. Pamumuhay sa immorality, out in my life. Nagsasalita kaya? Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa langit. Ano pa? Pagiging tamad, out. Laziness. Imik naman. In Jesus' name, live my life. Colossians 3:23, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Lagi nating iisipin, ano man ang gagawin mo, ikaw ay tutulong sa Lord mo ginagawa. Ikaw ay magmamahal sa Lord mo ginagawa. Ikaw ay nagpapatawad sa Lord mo. Si Lord ang iyong binibigyan ng kaluguran. Ano man ang ating gagawin, basa po. Basa po. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi mga tao. Maglingkod sa Panginoon. Mag-involve tayo sa music, sa media, kung may maganda kang boses, pero kung wala, pumunta ka sa Esther o Asher. Wrath, forgiveness. Pagiging, ano ga ang wrath? Ito yung unforgiveness. Galit. Iwaksi, sabi mo, out in my life. Galit, out in my life. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Basa po. Sabay-sabay tayo. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya nyo. Iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kulang ang gagawin mo. Magkakasala ka pa. Pero kung sa Lord mo ibibig pagkakatiwala, ay ang galing niya. Diyos siya eh. Siya ang magpaparusa kahit hindi mo ipanalangin. Gets nyo? Wrath. Hindi tayo gaganti. Sabi mo sa iyong katabi, gagantihan natin ng pag-ibig ang gumagawa ng hindi maganda. Overcome evil with love. Sabi mo sa sarili mo, overcome evil with love. Sino raw ang gaganti at magpaparusa? Huwag mo sabing, Lord, hindi mo kaya, ako na. Abo? Walang gayaan sa Biblia.
tatagal mong parusahan, ako na. Walang gayaan sa Biblia. Lord, ako'y nagagalit. Pagbigyan mo ako, gagantihan ko. Mahal kita, anak. Ayaw kong ilagay mo sa kamay mo. Ako na bahala. Gets niya? Sa mga hindi gumawa ng mabuti sa bawat isa, o kayo ay ginawa ng masama, na kanino raw ang paghihiganti? Sa Diyos. Ano nang gagawin ni Lord sa'yo? Ko-comfort ka niya. Pasasayahin ka niya. We will stand forever. Hindi tayo matitinag kapag tayo gumagawa ng kalugod-lugod sa Kanya. Lalakas. Sisigla. Amen? Sabihin natin, paghiganti out in my life. In Jesus' name. Envy. Anong envy? Inggit, nahihili. Ba't ko naman, Sir Rabi, hindi sinasabing ang pangalan ko? Ay, ako naman ang gumawa, lagi na lang minention niya yung iba. Inggit. Lagi na lang ikinuwento yung isang miyembro, hindi ako, inggit. Wala ritong may inggit. Amen? Ba't hindi ako ang ikinukwento? Bakit hindi akong pinapasalamatan? Lagi na lang yung iba, inggit. Why not me? Inggit. Sabi mo, inggit, out in my life. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. May gulo kapag may inggitan. Pero may kapayapaan kapag ka nagmamahalan. Pride, pang-pitong deadly sin, pride. So, anong weapon ng pride? Pagpapakumbaba. Anong sabi ng Biblia? Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Sabihin natin, kayabangan, pagmamalaki, alis sa buhay ko. Alis. Ano ang nakalagay sa Proverbs 22:4? True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Habang ikay nagpapakumbaba, inaamin mo pag ikaw ay mali, ikaw ay nagpapasensya, wala kang pride, long life, yayaman ka. Sabi mo sa iyong sarili, yayaman ka, magpakumbaba ka lang. Yayaman ka. Sundin mo lang ang Panginoon. Ngayon, yun po ang 7 deadly sin. Ituloy natin, ano pa ang benepisyo pag tayo ay namuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon? Number 5 benefits. Ano yung number 4 benefits? Stand forever. Ano number 4 benefits? We will receive strength. And number 3, answered prayer. And number 2, stands forever. May spiritual strength. Ito ngayon ang number 5. Ano number 5? Inner peace. Kapag tayo'y namumuhay ng matuwid, walang kagalit, walang kaaway, inaaway tayo pero pinagpe-pray natin, pinagpapasa Diyos, anong mararanasan natin? Inner peace. Sabihin natin, number 5. Inner peace. Wala kang inggit. Okay lang ang pagkain mo, moderate. May inner peace ka. Hindi ka mag-aalala, nako, bloated ako. Ba't ka na bloated? Nasobrahan. Naglulungat. May inner peace ka. Hindi tayo tutulog. Pag alam mong gabi, dinala ka sa handaan, isipin mo, pagbusog, inaantok. Mahirap matulog ng busog.
Anong nangyayari pag busog? Inaantok. At pag natulog na busog, ano raw? Naharok. Pag natulog ng busog, ano? Minsan, ay kayo ako hindi kasi natulog ng busog. Pag alam kong gabi, ang sarap ng pansit sa Wanam. Konti lang. Gulay lang. At hindi muna ako tutulog ng busog. Pray ng mahaba. Lakad-lakad muna. May inner peace ka. Alam mo na ang gabi. Alam mo na tutulog ka na at antokin ka dahil ikaw ay busog. Nasa sasakyan pa lang, pauwi pa lang, tulog. Tulog na. Inner peace. Ang inner peace ay dulot ng pamumuhay ng matuwid. Kahit sa pagkain, pagpili ng tamang pagkain, paggamit ng oras, meron kang inner peace kapag ikaw ay maayos ang iyong relasyon sa Panginoon at sa iyong kapwa. Maayos na nakakasunod ka sa gusto ng Panginoon dahil ito'y templo Katawan natin, templo, alagaan natin. Hello? Kaya, ngayon po ay day of fasting. Mamaya pa ang kain namin, 3:00. Minsan, malimit 3:00, ana. Kaya naman sexy. Papatawa lang. Inner peace. May inner peace ang taong namumuhay ng kalugod-lugod. Basa po, Psalms 37:11. Yan ang mga bunga. Humble people will get the land God promised, and they will enjoy peace. Ang mapagpakumbaba na namumuhay ng matuwid, you will enjoy peace. Sabi mo sa iyong katabi, you will enjoy peace. Peace upon peace. Grace upon grace. Yan ang benepisyo ng pamumuhay ng matuwid. May inner peace. Nabibili po ba ang kapayapaan? Nakakabili ng magandang higaan, pero ang mahimbing na tulog ay kaloob ng may kapal. May inner peace ang walang kagalit. Kaya kapag ikaw ay ginalit ng asawa mo, ikaw nang makipagkasundo, peace na tayo. Dahil I want an inner peace. Pag ayaw pa rin bumati, sabihin mo, basta ako, versus sa'yo, okay ako. Dapat okay ka rin. Basta ako, okay. I forgive you, you forgive me, okay ako, hindi ako mananaginip ng masama. Gets niya? May inner peace. Psalms 34:19-20, ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi mababali. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Tumayo ngayon ang nais lumakad sa malandas ng matuwid na daan. At ideklara mo ito sa iyong sarili. Ito po ay pang-ilan? Pang-5. Sa isang linggo ang kasunod. Anong number 1 benepisyo ng pamumuhay ng tama? Ano number 1? Lalalim ang ating kaugnayan sa Panginoon. Anong number 2? We will never be shaken. We will stand forever. Hindi tayo matitinag. Ano number 3? Answered prayer. Wow! Nakaka-encourage na mamuhay ng matuwid. Ano pa? Sino ang mamumuhay ng matuwid? Ang mga ligtas na. Kaya po bang mamuhay ng matuwid ang hindi pa ligtas? Hindi po. Bakit hindi nila kaya mamuhay ng matuwid? Walang Holy Spirit. Sino rito ang kayang mamuhay ng matuwid dahil nasa iyo si Holy Spirit? Tayo. Dahil ni Holy Spirit. Ano yung pang-4?
Spiritual strength sa ulo eh. Spiritual strength. Kahit may problema, babagit ang problema, may lakas ka. Kulang ang pahinga, kulang ang tulog, malakas ka. Dahil alam mo, ang ginagawa mo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Anong number 5? May inner peace. Bakit may inner peace? Wala na ang 7 deadly sin. Ano yung 7 deadly sin na umalis na sa'yo? Lust. Ano ang sunod? Katakawan, greediness, gluttony, pagiging makasarili, pride, envy, pagiging mainggitin. Wala yan sa buhay natin. Amen? And last, kapag tayo namumuhay ng matuwid, ideklara natin. Ang taong matuwid, lagay mo yung kamay. Nasaan ang mga pinili ng Diyos? Sabihin mo ito, mga nasa online. Tayo pinapaging banal. We are set apart, sabi ng Biblia. The Holy Spirit in us, kung bakit tayo nababago. Ginugusto natin ang gusto ng Panginoon because of the Holy Spirit. Ideklara natin ito. Ito'y para sa atin. Ang taong matuwid, may suliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi mababali. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Panginoon, inawit natin kanina. Yung inawit natin kanina. Yung una. Baka merong hindi ka pa napapatawad. Patawarin mo na. Sarili mo ang iba. O marahil, meron pa diyang basura. Hayaan mo yung space sa basura na meron ka. Basura ng kasalanan, galit, hinanakit, the 7 deadly sins, kung meron pa. Hayaan mo yung space na yan ay maging space for the Lord. Sige. Lay it all down at the feet of Jesus. Lay it all down at the feet of Jesus because our God is good. Lord, you are the one who chose us. You are the one who called us. Kami nasa iyong makapangyarihang kamay. Kayo ang nagbigay ng buhay sa amin. Kayo, God, ang pumili at humirang sa amin. Kayo, O God, nagnanais na kami ay makabilang sa isasama mo sa iyong kaharian. Ang kaharian mo na niluluklukan ng iyong trono. Kayo yon, Diyos na banal. Salamat na kami napili mo para isama sa iyong kaharian. At habang kami narito sa lupa, kami nililinis mo. At narito kami patuloy na nagpapalinis sa iyo. At patuloy namin sasabihin, You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Your mercy
Lord. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Sabihin natin, napakabuti natin, Lord. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever, you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. At sa kabutihan mo, Lord, kami nababago. Kaya patuloy kami magpapalinis sa iyo. Purify our hearts. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, Pure gold. pure gold, refiner's fire. My heart's My heart's one desire is to be holy. holy, set apart for you, Lord. I choose to be I choose to be holy, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. purify my heart. Let it be as gold. This is our prayer, Lord, to you. And precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. Oh, my heart's one desire My heart's one desire is to be holy, holy, set apart for you, Lord. I choose to I be choose to be holy, holy, set apart. set apart for you, my Master. I'm ready to do your Father, with all our will. heart, nais po namin itong gawing panalangin ng aming mga puso. Ikaw ang kausap namin. Hindi lang ito basta lumalabas sa aming labi. Nais po namin na makita mo na ito'y totoo sa aming mga puso. Na ito ay panalangin ng aming mga puso. Hindi lang sa araw na ito, Lord. Kagaya ng aming ginamit, that truly you are so good, Lord.
Pagkatapos naming awitin ngayon, Lord, muli naming awitin that you purify us. At sasabihin namin, we want you more and more. Habang mula kanina inalis namin ang lahat ng basura sa aming isip at puso, yung space, O God, na vacate dahil inalis namin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, ito naman ang i-filled up mo. Buong puso namin sasabihin sa iyo, purify us, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord, I choose to be holy, set apart for you, my Master. set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. Oh, we want you, Lord. Oh, we want you, Lord. More of you, Lord, and less of us. More and More, we want you. More and more. More and more. Oh, we want you, Lord. We want your will to be done. more and more. We want your will. Want you.
Receive your freedom now. Receive the strength. Receive your healing now. From the Most High God, receive the love of Abba. Oh, thank you, Abba, for loving us unconditionally. Oh, thank you, Abba. You are the most loving God. Thank you for the abundant grace. Thank you, Lord, for the overflowing love and strength. Salamat ng bawat isa'y magiging matatag. We will never be shaken. Ang bawat isa'y magiging matatag because of the power of your love. Overflowing love. Enclose us with your love. Enclose us with your presence, O God. Hayaan mo ang bawat isa'y magkaroon ng God focus, mind and heart. Kami na dinala mo mula sa dilim, dinala mo sa liwanag ng buhay. Malapit na kayong dumating. Ito ang gusto mong mamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo. Taglay ang malusog na pangangatawan. Taglay ang malinaw na pag-iisip. Taglay, Panginoon, ang genuine faith, genuine relationship, genuine love. Malinaw po sa amin na habang kami nagpapasalamat sa iyo, magaganap ang great multiplication. Habang kami nagpapasalamat sa iyo, habang nag-spend kami ng time daily ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa iyo, nalalagot ang mga tanikala sa buhay at pamilya ng bawat isa. Nakakalaya ang mga nakatanikala sa bisyo at kasalanan, nakatanikala sa mga stress and anxiety and depression, sa anumang uring tanikala ng kahirapan, tanikala ng lungkot, tanikala ng bisyo, nakakalaya dahil kami, O God, ay pinangungunahan mo, banal na Espiritu Santo. Sabi mo, Panginoon Diyos, sa iyong salita sa Book of Psalms 34, ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong mo, Panginoon, madaling masusolusyonan. Salamat kahit ang buto, ang buto sa kataway hindi mababali at kami kukupkupin at iingat at ililigtas. Sa iyo ang buhay namin, now and forever, we are super blessed, walking in the light, having you, Christ Jesus, in our heart, having you, Holy Spirit. We are blessed beyond measure.